sa second floor. Baka sakaling pag binugbog pa natin yan, delikado po itong trapal na ano na nila, pinalilatag na. Humul dito mga boss, yan, nalagyan na natin. Takpan na lang nila yan, tuloy-tuloy. Parang hindi na tumulo yung tubig. Ayan o, meron na. Then meron na rin. Wow! Then ito, yan, waterproofing na ito mga boss. Yan, nabuhusan na natin. Yun o, yan, nalatagan ng fiber mix mga boss. Meron na. Napansin nyo, ito na yung fiber mix natin. Latag yan, lalatagin natin. Teka, kunti lang, 0.1. Kaya mga boss, nakapag-start na tayo ng pagkabit ng tiles natin dito sa Vida Ayala, sa Rapay Estate. Ayan o. Kaya mga boss, at marami-rami na yung ating tiles dito sa ating rooftop. Para tayo bukas, pabalikan na konti na lang naman. Pero i-upload na lang natin, napinis na rin siya. Ayan mga boss, good afternoon. Magandang hapon sa inyo. Hinabot tayo ng alas 5 ng hapon dahil sinamahan natin sa Binyan Laguna ng LTO yung ating tropa. At na-renew na yung license nila na kinuha natin na student. Pwede na sila mag-drive ng 4 wheels. Kailangan natin kasi ng tropa na magdadrive ng 4 wheels natin. Kasi yung isa lang yung nagdadrive dahil siya lang mayroong lisensya. Ayun ngayon. At ilan na silang mayroong lisensya. Okay. Kung napapansin nyo, dito tayo sa rooftop ng Vida Ayala sa Rapay Estate sa Totomas sa Batangas. Ayan, i-update na natin to. Bago natin i-update, papakita ko sa inyo yung before after nito, yung ginawa ito ng team ng J. Oragon. Ayan, yung ating rooftop na to. Binuhusan ng tubig, din natin na naabutan, malinis na. Wala nang binuhusan nila ng tubig doon, wala nang na-stock na tubig, dire-diretso na doon sa kanyang floor 3. Okay, at samahan niyo ako at check natin ang before after ng Vida Ayala sa Rapay Estate mula ng ginawa ng before after. Let's go, let's go, let's go. Yeah mga boss, at na-start na yung ating project dito sa Vida Ayala sa Rapay Estate. Ayan, at natanggal na yung tiles natin dito. Dry pack na lang yung natira nya. Hindi na natin kailangan bugbugin yan kasi hindi naman to yung flooring doon sa mismong ground floor o sa lupa. Kumbaga flooring to dito sa second floor. Kumbaga sakaling pag binugbog pa natin yan, delikado pang mapinsala yung ating dating concrete nya. Okay, ayan. Kumbaga itong tiles natin, sinasako na. Kada punta ng sasakyan natin service dito, yung multicab, inuuwi niya umaga hapon pag inahatid yung ating tropa. Okay, ang gagawin muna natin dito, pinaklinis muna natin. Baka malinis na, pinawalis natin. Lalagyan natin fiber mix yan. Mga siguro ito lang hanggang taas nito, hanggang dito. Yang kilikili, napaka-importante. Then saka natin bubuhusan ng bago. Nandito sa kabila, same din yan. Pero yung pintura na yan, kung nakapansin yung pintura ng silalim, tatanggalin muna yan. Kailangan lumabas dyan yung dating natural na concrete nya. Okay, hanggang yan. Yung pintura na tatanggalin din yan lahat. Bago natin waterproofing. Waterproofing muna tayo. Then pagkatapos pubuhusan natin. Pagkabuhos naman yan, saka tayo magwa-waterproofing ng buo. Pero laging naulan dito. Ayun yung makiling. Andun yung project natin ng Limabrosa Pastry. Ayun. So, Limabrosa Pastry. Okay. Ayan. At palalagyan natin ng trapal dito. Diretso dito sa kabila. Para umulan man, for safety ng mga tropa. Nandito, patatawarin natin. Okay. Din yung naglilik sa gilid na yan. Kaya kiklibin na natin ang ayos to. Ayan, ito lalagyan natin ng pilapil din dito. Ang harang, same din dyan, walang harang. Naka stainless gutter siya. Kaso naglilik na rin dyan, stainless gutter. Hindi na, tanggal na natin yan. Magpo-floor drain tayo ng bago doon. Mga 4, 3 na 3 yung floor, dyan 3 ang tubo. Tapos 2 lang nilagay nila dito. Di kasama pa to sa ulan.
Ito nga malaking lubong na to. Asa nga nakatigula din siya. Same sa ginawa natin sa Block 25 ng Lema Brosa. Ito naman pwede naman lagyan to ng gutter dito. Yan. Kasi yung sa amin doon nilagyan namin ng gutter. Ayan mga boss, at pinapahasa na natin yung wall nya. Yan, kung napapansin nyo, at kailangan lumabas yung dating concrete nyan bago natin waterproofing. Yan, hanggang dito waterproofing yan, hanggang doon sa taas. Okay, dahil pag sa waterproofing pinatong natin sa pintura, tutulo at tutulo pa rin yan, dahil bibitaw ang pintura nyan. At ang waterproofing natin may halong simento, kailangan sa simento nakakapit. Ay, ito na lang ibang tiles natin. And then naasikaso na yung forma, pinupormahan na para dyan sa nilagyan natin na sim din yan. Yan, ganyan din kataas. Dili, tinanggal na yung gutter dito. Yan, nasa na yan, oh. Yan, nakahasa na. Okay. Yan, tinanggal na yung gutter dito. Yan, wala na yung gutter na nakapatong pala dito. Okay. Yan, lagyan na lang natin yan. Butasan na lang natin yan doon. Yan, at clear tayo at maubos tong mga kalat ito. Hindi itong trapal na ano na nila, pinalilatag na. Umulan man for safety na. Tuloy-tuloy ang ating trabaho dito para matapos itong waterproofing natin. Yan, pinahasa na natin yung mga gilid na yan. Yan, gilid na yan. Layo pala. Kasubuhan ko ba? Nasaan ito mama? 40 na yan siguro. Nasaan? Tinok na. Layo nga, ano? Zero piti. Laki ng beam nila. Wala ng beam nila, ano? Laki. Ano? Kaya tibay talaga. Oh, laki. Laki nga ng beam nila. Dito yung beam mo eh. Okay lang yan. Diyan ang tatamaan niya. 40. Dito na tayo kukuha ng layout. Babatakan pa na doon. Oo, yan na yan. Yan yung B-cut niya. Yan yung babatakan doon. Oo. Ang kukuha natin yung squala po na doon. Oo. Diyan tayo mag-i-start ng tiles niyan. Kahit magbuo tayo dito isa. Oo. Tama na yung sa mga tres. Yan, yung tres mo. Tama na yan dyan. Dito na lang pag ganyan ang butas na. Then itong dos, dito naman ang butas pag ganyan. Tapos dito tayo mag-start na yun. Oh, yan na. I-start pag galing doon sa kabila. Yung batak yan. Oo. Ito, dito ka mag-i-start ng tiles na buo. Papunta doon. Yan, papunta doon. Ito, putol-putol talaga to eh. Hindi tayo magbugawa ng ano, biga pa lang tinamaan yan. Tabas tayo ng cordin nasa gilid. Oo. Kaya hindi tayo mahirapan. Tama lang. Pero yung B-cut niya, tapos sunod dito. Oo. Bali tayo. At kakabit muna. Dito, lagyan nyo ng kawad pag ganyan, pak. Dito, ano. Mamaya Hindi ka tapos hirapan. ng ano. Pag nakabit nyo na. Tapos patong na naman yung isa. Taas na lagyan, baka pizza. Okay, yan. Madami yung nagawa sa atin dito ngayon. Ayan. Kalat ito mo ng tambak na ito mga. Kaya na yung karga na doon. Ay, wala na, kaysa ka na. Hindi, ubos nyo na lang yan. Pagbalik na lang ulit. Waterproofing na yung mga boss. Gilid lang muna bago natin buhusan. Nandun dito yung kanyang pubuhusan natin. Yan ang kanal. Yung kuryente pinapasok natin sa loob. Okay, buhusan na natin yan. Dati kasi stainless nakalagay dito. Wala na rin. Kailangan talaga ang floor drain niya nandiyan. Ganyan mo na ang trapal. Ayan at okay na yung trapal dito mga boss. Yan, nalagyan na natin. Takpan na lang nila yan. Tuloy-tuloy ng trabaho. Tsaka din sa sulok, nalagyan dyan. Meron pa tayong trapal doon. Nugasan natin yung flooring. Yan, yung paglalagyan natin ng fiber mix. Lalagyan kasi yan dyan muna. Waterproofing muna natin. Ito nabuhusan na. Bukas pa pwede na baklasin yung waterproofing. Dalawang drain lang nilagay natin dito. Isang dos, isang tres. Dahil yung tres obligado hindi kaya niya yung suportahan. Gawa ng may mga screen kasi yun. At least kahit pa paano may suporta pa tayo ng dos. Hindi natin naisagad doon sa sulok. Dahil gawa ng may biga. Ayun o. Biga niya. Okay. Yan. Then pagka waterproofing natin ng bawat sulok niyan, saka natin bubuhusan ng panay bago. Okay. Yan. Okay na.
Kahit umulan, tuloy-tuloy na tayo dito. Konti na lang yung tatapon na kalat dito. Then dito, ayun pa, may trapal pa tayo. Tatakpan na lang din naman yan pag sakaling ulan. Gawa na yung ulan dito sa bubong na to. Walang gutter. Dito napatak eh. Dito pa na-stuck sa gitna tubig yan yung... Yan mga boss, ito yung pipinturahan. Ilamos lang naman to, sabi na nga para pumuti-puti lang, hindi yung pinagpilihan dito ng sa slab ng dati. Yan. At mamamasyahan na rin natin. Hindi na steam food at ating palilihan na rin. Para ma-primer natin, magpinturahan na rin. Yan. Ating dito sa ilalim ng garahe. At check natin dito mga boss sa second floor. Yung pinabuhusan natin yung slab. Yan mga boss, ito yung isang step na natin. Nagkaroon na tayo ng isang step dito kasi tumaas tayo yung flooring natin. Hindi na nilagyan na natin ng pasimano dito. Parang hindi na tumulo yung tubig. Yan o. Meron na. Then meron na rin. Wow! Then ito. Yan, waterproofing na ito mga boss. Yan, nabuhusan na natin. Buhos na kami dito. Waterproofing na to. Ayan, wala masyadong stock na tubig. Okay. Yan. Tawa. Latagan, wawalisan mo na bago latagan ng waterproofing. Yun mga boss, at okay na yung ating flooring. Wawalisan na lang yan. And then lalatagan ng fiber mix yan, isang buo. Tapos waterproofing natin ng bago. Isasagad ulit yan sa taas, iaangat ulit bawat kilikili para mas safety. Okay. Yan, ito naka-flooring na niya dito. Ito paano yan sa sa waterproofing, safety na tayo. Nilatagan. Ito manipis lang latag namin dito. Doon medyo lumaki na dito kasi sa libin ng tiles ang nabol lang namin dito. Okay. Naging na siya. Okay na. Dito pa rin yan sa San Rafael. Bida, Ayala. Okay. Yun no. Yan, nalatagan ng fiber mix mga boss. Meron na. Napansin nyo, ito na yung fiber mix natin. Latag yan, lalatagin natin lahat yan. Then mga ilang patong yan bago pag natuyo saka natin titirahin ng tiles. Okay, yan na. Fiber mix na tayo yan mga boss. Purpose niyan para hindi lumabas yung crack ng ating waterproofing. Magme-maintain siya ng walang crack para iwas sa leak. Okay, yan. Busin yan hanggang dito. Then hindi kaya yan ng patungan ng isang patong lang. Hanggang ngayong mag-araw patutuyuin pa yan para yung sunod na patong natin o pangalawa, pangatlo bukas, para hindi sabay-sabay yung natin kabit ng ating pipe ng flexiban. Kumbaga nauuti-uti, tutuyo siya. Okay. Alam ko mo lang sa eskwela dito. Sa eskwela. Kunti pa. Kunti lang. 0.1. Mga boss, nakapag-start na tayo ng pagkabit ng tiles natin dito sa Bida Ayala sa Rafael Estate. Ayan na. Kabit na tayo. Ayan, ito yung malaki nating kribi niyan. Sure. Dahil itong roofing na to, wala kasi itong gutter. Kumbaga dito rin tatama ang tubig niya. Nakatigula roofing to. O yung ating tiles na roofing. Ito wala, hindi na nilagyan ng gutter. Okay. Start na. 20 by 120 yung ating tiles na kinakabit. Okay. Kaya mga boss, at meron tayong tiles. Kumbaga nakapag-start na tayo. 20 by 120 ang ating pinakabit na tiles dito ng client. Okay, yan. At na-actual natin ng level bar para sure yung walang i-stack na tubig.
And then dun talaga mismo sa floor drain ang punta niya. Siguro yung floor drain na yun, ano na, mga Monday ko na bilihin yung floor drain yun. Hanapan ko ng 4, 3 tsaka 2 yan eh. Ayan. Adhesive. Yeah mga boss, at marami-rami na yung ating metals dito sa ating rooftop. Yan, 20 by 120 sidings nyan, tsaka yung pasimano na yan, meron pa yung tiles na ikakabitan natin. Yan o. Dito pinutol lang natin dito dahil yung pa rin yung kanyang floor drain na masusunod. Then doon yung floor drain din tinamaan, nakaklibi lang din kapiraso yung dating siroho. Then yung siroho natin dito sa gilid, yun din kumbaga yung tubig nya papalo lang siya dyan, hindi na siya sasagad doon sa dingding dahil bababa rin natin ng kapiraso yan, yung pinaka siroho, paikot siya hanggang doon sa dulo, doon sa may hagdan. Ayan na. Konti-konti na lang. Ayan mga boss, at check na ulit natin itong ating rooftop na tiles na. Ayan. Nakailang patong ba kayo ng grout dito? May 4 ba to? Ay grout, waterproofing? Oo, 4 na yun. 4 ano? Ayan, yung gilid, may estimate mo mga 5 kaya? Sobra na ano. Ayan mga boss, ito naka-4 na patong na tayo dito ng waterproofing. Tapos doon sobra ng 5. Sabi ng ating tropa kasi yung gilid natin yan napaka-importante. Then bago natin tayo nag-flooring yan, kumbaga hindi naka-clave, naka-piraso lang yan, dire-diretso. Kumbaga bawat kilikili niyan naka-slide tayo, hindi yung kilikili nito naka-slide din. And then yung bawat kilikili niyan lahat puro naka-slide dyan. Then iba rin yung dito, level niya sa gitna. Then yung tiles same din, ganun din. Kaya nakikita nyo mayroon tayong sirohong kapiraso. Yan. Yung tiles sa kapiraso na yan, babaliin din natin ng kapiraso lang. Siguro mga 0.5 lang mga boss, mga 0.5 lang, na hindi naman halata na tingnan na balian tayo. Then doon 0.5 din, same lang din. Ito wala na to kasi actually meron na, nakababa na rin talaga to sa bila na yan. And then dito siyempre yan, yung dalawang tiles dyan sa gilid nakababa na rin yan dito. Ito nakababa na rin, and then yung doon nakababa dahil binasihan lang natin yung floor drain, yung tatamaan lang ating floor drain. Ayan. Then ito kaya nakita nyo, kung mapansin nyo, nakakat na siya yung tiles, hindi na nakadiretso sa wall dahil nakabalik din yan kapiraso dahil yung floor drain nya, ayan, ayan yung floor drain nya. Tapos yung nag-add tayo ng dos, then tres, pag di kinaya ng tres mayroong suporta ng dos dahil yung roofing nito dito rin ang bagsak ng tubig, kaya nagsuporta tayo kasi pag nagbarado yan obligado tataas ang tubig nyan. Kaya yan, safety. Hindi naman ito babarado dahil wala namang mga puno-puno dito, dahon or ano man, kaya okay yan. And then ito, ayan, nakita nyo yung isang tiles dapat sagad dyan doon sa sulok, hindi ko na pinasagad dyan dahil ang tubig nyan obligadong dadaan pa rin sa kilikili, kaya ang tubig nyan dito na sa dadaan, hindi na aakyat dito sa mismong kilikili dahil mas mataas to, mas mababa dito. Yun, tinumbok natin yung floor drain. Okay, same din yan dito mga boss. Yung tiles itong pinakalas nakatumbok din yan dyan sa floor drain, kaya ito nakababa ng kapiraso, pag gagaling doon nakababa din ng kapiraso siya. Okay, yung mga flooring natin yan hindi yan nakadiretso doon, kumbaga mataas na yung bawat kilikili natin ng flooring. Tinasan ko na yan. And then sa waterproofing na 5 mahigit na patong ang ginawa ng tropa. And then itong flooring naman natin 4 na patong ang ginawa ng tropa. Okay, and then ito namang wire na to, papatanggal muna natin tong wire na to, iangat natin, kakabit natin ng bago taas-taas para yung tiles natin dito may taas natin, medyo mababa yung tiles dito. Yan, iangat natin yan. Then yung ibabaw, itataas na rin natin yung ibabaw nun. Then yung ibabaw nun
Tatalis na rin natin yung pinakaibabaw. Yan, same na para hindi lang sidings yung tiles nito, yung pati ibabaw meron, dahil yung ibabaw niyan pina-waterproofing ko na rin. Okay, yan, ayun yung natin ano. Ito na, magtutulungan na lang ito. Siguro by bukas sirohon tayo dito. Ano, braso na lang. Yan ang kagandahan pag may trapal tayo, umulan, uminit, hindi na tayo, wala tayong problema, tuloy-tuloy ang ating trabaho. Ay, ayun na yung ating tiles. Kaya mga boss, at tapos na yung ating project dito sa Vida Ayala, sa Rafael Estates, Santo Tomas sa Batangas. Ito, primer na rin natin. Then iba dito, pinaprimer na rin natin para malinis, na wala yung talsik ng semento. Ito, binuhusan to kanina ng tubig, nilinis na nila, pinaklear ko na. Time check natin, mga 5 na ng hapon mga boss, dahil kararating lang natin ngayon sa project. Wanang sinamahan natin yung tropa sa pagkuha ng license nila o na-renew yung kanilang license na student. Okay, at binuhusan ng tubig dyan, diretso na doon. Malaki din naman ng klibi, halos sa umangat kami doon ng 20 cm inangat pasan dito, halos nasa 20 cm yan at na step. Yung step nya, yung dati nya, yan lang yung dati nya. Ngayon na, taas na. At least wala siyang i-stack ng tubig dahil rooftop lang naman ito, para sure kita naman yung klibi dito maliit, pagdating doon malaki na. Yung dati nyan walang tiles yung ibabaw, ngayon ayan, may tiles na yung ibabaw nya, pinalagyan na natin o safe. Dati wala ring tilapel dyan or pasiman, wala yan. Gutter nyan, nandito sa likod yung gutter nyan, yung ating service, sinakay na nila yung pinagaluan nila ng dry pack. Okay, and then ito, nandito yung gutter nya dati, tinanggal na namin yung gutter dito, kumbaga binuhusan na lang namin dito ng bago. Ayan, para may floor din tayo, 2 floor din ang nilagay namin iyon, isang 3 tsaka isang 2. Okay, dahil ang bubong nito, itong gutter, dito rin ang tapo ng tubig, nakatigula siya mga boss. Okay, ayan, yan, ayos na yung ating project. Pero actually hindi pa naman totaling tapos, may retouching pa tayo. Yung bakal na yung winilding, nakalimutan yung cement, nakalimutan yung pintura na black. Ayan, ipinturahan pa nila para kayo bukas pabalikan na, konti na lang naman. Pero i-upload na lang natin, napinis na rin siya. Yan dito tapos na rin, napaputi na natin. Ayun request ng ating client, hilamos lang yung ating garahe dito. Ayan, napaputi na namin ng semi-gloss ang finish. Yung dati yung mga mancha dyan, wala na. Ayan, okay na. Clear na. Okay, pati ito, nalinis na rin yung radiator. Madilim-dilim na. Ayan, puti na yung mga boss. Okay. Okay na. Ayan mga boss, at napanood nyo yung before after ng ating pag-finish nitong rooftop na to. Kumbaga dating may tiles na siya, binakbak natin, nag-flooring tayo ng bago. Din yung flooring niyan, pinaklibi na natin diretso sa floor drain. Para kung tumagos man yung tubig sa tiles, automatic lulusot pa rin yan. Obligado lulusot po yan kasi hindi naman matapang na simento yung ginamit. Ito kung pa dry pack po ang ginamit namin, kaya obligado lulusot pa yan. Pero nakapag waterproofing po tayo, mga 5 patong or 4 na patong yung itong gitna, dahil yung gilid nasa 5 patong mahigit ang lagay ng waterproofing. At ginamitan natin ng fiber meats, kaya napakatibay ating hindi sayang yung gastos ng client mga boss, kasi ito kumaga itong rooftop na to at pinukusan natin ng budgetan talaga para walang pagsisisi sa huli ng ating client. Shoutout nga pala kay ma'am at kay sir na nagtiwala sa atin. Alam ko nasa Italy na si ma'am na mamapanood tong vlog. Shoutout po sa inyo ma'am, maraming salamat sa tiwala sa team ng J. Oragon. Ayan, finish na po yung inyong unit dito sa Vida Ayala sa Rafael Estate. Kay sir na nag-guide sa atin dito, shoutout din po sa inyo. Okay, hanggang dito na lang at ingat-ingat. Update ko kayo, Lenaya naman or Jasmine ng Imabrosa Pastry. Bye bye. Ito pong J. Oragon Vlog, napakaganda po ng channel na ito, no?
Tungkol po ito sa construction. Actual construction po ang channel na ito, no? Pag pinanood nyo po ito, panalo po kayo sa channel na ito. Napakaganda po ng mga video niya. Lalo na pong magaganda, no, yung mga iba't ibang design niya. Kakaiba po yung mga iba't ibang design niya sa mga kisame. Subukan nyo pong panoorin J. Uragon Vlog na ito. Matutuwa po kayo pag pinanood nyo po yung mga video niya. Maraming salamat po.